Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa NBI detention facility na sa Muntinlupa si dating Congressman Arnie Teves matapos siyang ipa-deport mula sa Timor-Leste. Bantay sarado man mula nang dumating dito sa Pilipinas. Nabigyan din siya ng pagkakataong makita at makausap ang kanyang ina at abogado. Kwento ni Teves, persahan umano siyang kinuha ng mga otoridad nang arestuhin sa kanyang bahay sa Timor-Leste. Nakatutok si Rafi Tima. Bago bumiyahe pabalik ng Pilipinas mula Timor-Leste, tinanggal ang posas at kadena sa paa ng pinatalsik na Negros Oriental representative na si Arnie Teves. Inaakusahan si Teves na mastermind sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Siyam na iba pa noong March 4, 2023 at iba pang pagpatay na iniuugnay sa kanya sa Negros Oriental. Pagtapak sa eroplano ng Philippine Air Force. Huwag nyo na lagyan nyo sa paha. Kahit sa kamay, huwag mo sir, hindi mo matatakas. Protocol sir, protocol. Ikinuwento ni Teves ang pag-aresto sa kanya sa bahay niya sa Timor-Leste. Hindi mo nila ako by force. Wala naman akong problema kung mapauwi ako basta ano lang. Tama lang man. Dito na rin binasahan si Teves ng mga karapatan niya, pati ang patong-patong na kasong haharapin niya sa Pilipinas. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder. Mag-aalas 3 ng hapon, lumipad na ang eroplanong mag-uwi sa dating mambabatas. Sandaling tumigil sa Davao International Airport pasado alas 7 kagabi ang eroplano para mag-refuel. 11:19 kagabi, lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan naghihintay na ang kanyang abogadong si Ferdinand Topacio, pati ang ina ni Teves. Bigo sina Topacio na makausap si Teves sa Villamor Air Base dahil agad idiniretso ng mga otoridad si Teves sa NBI sa Pasay. Bantay sarado si Teves na naka-bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas pagdating sa NBI bago maghating gabi. Isinailalim siya sa medical check-up, booking procedures at kinuhanan ng mugshot. Doon, pinayagan na sina Topacio at ang ina ni Teves na makausap siya. Sabi ni Topacio, walang iniinda si Teves at nasa maayos na kalagayan. He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent, and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras. Magkahalong lungkot at tuwa raw ang naramdaman ni dating Congressman Arnie Teves matapos arestuhin at ibalik sa Pilipinas. Mananatili muna siya sa kustodiya ng NBI habang wala pang commitment order mula sa korte. At nakatutok si John Consulta. 10:30 ng umaga nang iharap ng NBI sa media ang dating kongresista na si Arnulfo Teves matapos ipa-deport mula Timor-Leste pabalik ng Pilipinas. Naharap si Teves sa patong-patong na kaso kaugnay sa umano'y pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023. 10 counts of murder at Branch 51, Regional Trial Court, Manila. 13 counts of frustrated murder, Branch 51, RTC, Manila. 4 counts attempted murder, Branch 51, RTC, Manila. Ito po ay lahat ay sa magandang pakipag-ugnayan ng ating Pangulo, BBM, sa Presidente ng Timor-Leste, si Timor-Leste President Jose Ramos Horta, that they finally decided to turn over to us the person of Congressman Teves. Congressman Teves has been staying in their country for 2 years now, undocumented. And they also considered the cases filed against him before the court. Aminado si Teves na ikinugulat niya ang pag-aresto sa kanya, lalo't meron pa siyang application for asylum. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. The lawyers who comprised the team
to defend Mr. Teves will do everything under the law to give him our best defense. Kanina, isinakay sa isang itim na bulletproof SUV si Teves, saka idiniretso sa NBI detention facility sa Muntinlupa habang bantay sarado ng mga ahente ng NBI. Pagdating sa loob, muling sumalang sa ilang proseso si Teves bilang detainee na ng NBI. Matapos ang 2 taon ng pagtatago, tuluyan na ngang balik bansa si dating Congressman Arnulfo Teves at ang susunod daw na tututukan ng NBI ang kanyang arraignment. Hanggat walang nilalabas na bagang commitment order ang korte, mananatili si Teves sa NBI detention facility. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinaputukan ng mga pulis ang isang pickup truck na nang-araro ng mga nakaparadang tricycle sa Naik sa Cavite. Tinangka kasing tumakas ng senior citizen na driver pagkatapos makabangga na ikinasugat ng 2 tao. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive. Maaksyon ang pagpigil ng pulis na ito sa isang tumatakas na pickup truck na nanagasa sa Naik, Cavite. Kagabi, pasado alas 7:30, humaharurot ang pickup truck na ito at sumalpok sa mga nakaparadang tricycle. Pero sa halip na tumigil, umatras pa ito at tila tatakas. Ang hindi niya alam, narinig ito ng mga pulis na tiyempong kumakain noon sa kalapit na karinderya. Agad tinutukan ng pulis ang pickup. Pero hindi ito huminto kaya pinaputokan na ang gulong. Dito na mapapansing may sakay pala itong lalaki sa likod. Muling umatras ang pick-up pero pumaikot at bumangga ulit. Sunod, umabante ito kaya binaril ulit ng pulis. Dito na tuluyang huminto ang pick-up at pinababa ng pulis ang lahat ng 5 sakay. Okay, nausap ko mismo. Sabi niya, sir, nakainom kami, sabi gano'n. Hindi lang nakainom, kundi lasing talaga. Arestado ang driver na isang senior citizen, 62 years old, taga Ternate at nagpakilalang mechanical engineer. Sasagutin daw niya ang pagpapaayos sa nasira niyang 5 tricycle at sa gastos sa ospital ng mag-asawang sugatan na sakay noon ng tricycle na tinumbok ng pick-up. Yung lalaki medyo dito po, parang kasi yung driver naipit siya. Tapos yung asawa niya parang dito sa hips. Nadala naman kaagad sa ospital. Sa Lunes, bibigyang parangal ng Cavite Police Provincial Office ang 2 pulis na mabilis rumisponde sa insidente. Sina Police Chief Master Sergeant Wildy Patron at Patrolman Jomar Felix, mga miyembro ng Cavite Provincial Mobile Force Company na naka-duty sa Naik para sa COMELEC checkpoint simula pa noong eleksyon. Ang pulis dapat talaga nasa labas talaga. Kasi kung hindi na-respondihan or hindi naaktuan na mas may damage pa na pwedeng mangyari. Kanina sinampahan na sa piskalya ang senior citizen na driver ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to properties, resistance and disobedience to person in authority at driving under the influence of alcohol. Mula Naik, Cavite, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Huli sa cut pursuit operation sa Pampanga, ang Amerikanong sangkot sa umunoy pang-aabuso sa mga menor de edad. Nasagip ang isa niyang biktima na mahigit 1 taon na raw inaabuso ng suspect. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pinasok ng mga pulis ang apartment building na ito sa Angeles City, Pampanga. Pagdating sa may dulong pintuan, nagbukas ang nangungupakan. Dito na pumasok ang mga pulis para dakpin ang Amerikanong suspect sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. You are arrested for the crime of Republic Act 9208. Ang pag-aresto sa Amerikano bunsod ng rescue operation ng mga pulis sa isang menor de edad sa paupahan pa rin sa Angeles City. At ito ang lumitaw sa investigasyon ng pulisya. Kagagamit lang sa kanya ng isang foreigner. Nagkasaagad kami ng entrapment or hot pursuit operations against dun sa foreigner. At sa pagtatanong pa ng mga social worker at ng mga taga-PNP Women and Children Protection Center sa batang biktima. Based doon sa revelation niya, mahigit 1 year na siya inaabuso ng certain foreigner na ito. Last year, 2024, until na ma-rescue namin siya. Pansamantalang nasa PNP WCPC custody ang nailigtas
kung saan siya isasailalim sa counseling. Kasama po ito sa psychosocial needs po ng mga bata kasi nga po part of it po kahit po hindi pa lumalabas ngayon yung mga triggers, yung mga traumas, probably meron at meron po na tumatatak sa kanila at probably meron pong effect sa kanila. Tumanggi ang Amerikano na magsalita. Ang pulis naman, ito ang panawagan sa mga magulang. Sa online, kailangan aware tayo sino mga kausap ng ating mga anak or kahit yung mga nagiging kaibigan, kailangan kilala natin upang magabayan natin sila. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Nababahala ang ilang miyembro ng prosecution panel sa pag-urong ng petsa ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maging ang Senate Minority Leader gustong questionin ang biglang pagbabago na taliwasaan niya sa Rules of Impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Marami ang nabigla sa anunsyo ni Senate President Chis Escudero na inusog ang petsa ng presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip na June 2, ginawa na itong June 11. Sa sulat ni Senate President Chis Escudero sa Kamara, sinabi niyang gusto niyang unahin ang mga nakabinbing panukalang batas sa Senado bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Base sa legislative calendar, ang pagbabalik sesyon ng Senado at Kamara ay mula June 2 hanggang 13 na lang para sa 19th Congress. Pero si incoming Party List Representative Laila De Lima, nakasama sa magiging miyembro ng prosecution panel sa 20th Congress, may naaamoy raw. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko meron na ganyang usapin that kino-consider na nila yan to kill the impeachment trial. Nai-imagine ko na come June 11 or 12, ay sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede. And they will say, okay, let's put it to a vote. They will put to a vote that very question of whether or not pwede na tayong magsimula. Kasi nga, hindi naman natin matatapos at the end, at the expiration of this Congress, kundi sa next Congress na. And hindi na tayo nun nakakasiguro kung the majority of them will say, okay, let's proceed. Nababahala pero wala umanong magagawa ang ilang leader ng Kamara. I accept the reason for delay of the Senate President. Anyway, what is 1 week? But as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. May delay, may cause of delay. Doon lang tayo may konting apprehension kasi sayang yung oras. A few months ago, a few weeks ago, may naset na tayo na oras tapos biglang ganito na naman. Para mabuo na ang Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng isang impeachment prosecutor na manumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges pagkabasa ng Articles of Impeachment sa June 11. I hope they can convene by taking their oath as senator judges also on June 11. Further delay means that the Senate cannot constitute itself as the impeachment court if we will not hold sessions the following day on June 12 kasi holiday, di ba? Meaning wala pang senador ang makaka-take oath, magtatapos na ang 19th Congress kasi mag-adjourn na kami sinidye. So meaning wala pa ring impeachment court by June 13, June 14 kasi walang nag-take oath on a session day. Kahit nga kasamahan ni Escudero sa Senado, kine-question kung bakit nabago na naman ang schedule, gayong base sa Rules of Impeachment, mas may bigat ang impeachment kaysa mga panukalang batas. Ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Pare-examine ko yung impeachment rules namin kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Escudero.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! May special visitor sa set ang cast ng Pepito Manaloto na nagdiriwang ng kanilang 15th anniversary. Yan at iba pang dapat abangan sa kwento ng kapuso, family-oriented sitcom sa Chika ni Lars Santiago. 12 taon nang nagte-taping sa parehong bahay sina Michael V. at Manilyn Reynes para sa Pepito Manaloto. Kaya naman literal daw na sobrang at home na sila rito. Yun nga po, Tito Lar, para talagang umuuwi ka sa bahay mo. Yung ganon, yung tuwing Huwebes, nasa bahay ka. Galing ka sa bahay mo, papunta ka sa bahay. Bahay mo. Pagkagaling mo sa bahay mo, uwi ka na sa bahay mo. So, this house plays an integral part sa show. Isa na siya sa mga featured characters dito sa show. Sa unang pagkakataon, dinalaw sila sa taping ng social media influencers at malugod naman nilang tinanggap ang mga ito. Ang saya kasi lahat po kami nandirito kanina eh. So, ang kulit. Hindi nga kumpleto, sayang. Pero Oo nga, pero marami naman sa Marami atin naman. ang nakadalo. At saka natutuwa kami na nakikita namin nagtatawanan sila. So natutuwa rin sila na nandito sila. Patuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pepito Manaloto ng 15th anniversary at napakarami raw dapat asahan pa sa kwento ng kapuso family-oriented sitcom. Itong mga characters kasi na to, nade-develop pa rin. Tapos, syempre, umiedad. Hindi lang kami, pati yung mga bata umiedad. Totoo. Grabe ka Totoo naman. nga Hindi yun. naman tayo lang. Pati yung mga bata umiedad. Kaya syempre, i-expect mo na may mangyayari sa kanila. Eventually. Ano ba ang nangyayari sa mga anak kapag sila ay nagkakaedad na? Sila ba ay nag-aasawa, nagkakaanak? Bubulungan kayo dyan. Sasabihin ba kayo? Ang pagiging magulang ni Bitoy at Manilyn bilang sina Pepito at Elsa sa mga anak nilang sina Chito at Clarissa na ginagampanan ni Jake Vargas at Angel Satsumi, hindi lang daw sa harap ng kamera. Kahit off-cam, para na rin daw magulang at anak ang turingan nilang apat. At sina Bitoy at Manilyn na rin ang hingian ng payo ni Jake at Angel sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Recently si Jake na-aksidente yung bata. So hindi naman siya humingi. Yun yung mas masakit para sa amin. Parang hindi nagsasabi. Oo, ayaw magsabi kami basta ganyan, parang always open naman kami pagka pwede may maitulong. I-on mo yung aircon. Mamaya mahilo na naman yan. Kaya naman patuloy silang samahan sa pagkukwento ng mga tunay na nangyayari sa buhay tuwing Sabado, 7:15 ng gabi. Or Santiago, updated sa showbiz happening.